MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Narito ang ating headlines. Taas pasahe sa jeep na 10 pisong adjustment sa taxi, hindi pa epektibo ayon sa LTFRB. Mga negosyanteng balasubas sa buwis, binalaan ni Duterte na papatayin. Opensiba ng AFP laban sa NPA pinaigting, mga leader ng komunista hinahunting. At sa trending news, motorista nanguha ng lisensya. At sa good news, Palawan, pasok sa listahan ng best budget travel ng Forbes Magazine. Sa news covery, rain wig na imbento. At sa Alamba News, ano-ano ang malalaking transport strike sa kasaysayan ng bansa. At sa ibayong dagat, Afghanistan diplomat binaril sa Karachi Consulate. Sa Game Now, New England Patriots panalo sa unang overtime na naganap sa Super Bowl. At sa showbiz, kissing video scandal ng komedyanteng si Chocolate, kalat na. Baste Duterte, minura ng Pangulong Rodrigo Duterte. At sa Aliwan Features 100 Fiestas, tampok ang Magayon Festivals. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po rin niyo ako ng kalating oras sa balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. O ito, para sa mga biyahero, tataas ng piso ang pasahe sa jeep habang madadagdagan naman ng 10 piso ang flag down rate sa mga taxi. Kung kailan ito magiging epektibo, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Inubas. Tataas ng piso ang pasahe sa jeepney. Inaprobahan ng LTFRB ang 8 pisong provisional increase sa jeepney fare para sa unang 4 na kilometro ng biyahe. Iniutos din ng board na itakda sa 40 pesos mula sa 30 pesos ang flag down rate sa taxi. Ang dalawang adjustment ay magkakabisa sa Huwebes o isang araw matapos ilathala ng LTFRB ang ruling sa nabanggit na usapin. Ayon sa ahensya, ang pisong pagtaas sa singil sa pasahe sa jeep ay para sa Metro Manila lang at Central Luzon pati na rin sa Calabarzon, habang ang 40 pesos flag down rate sa taxi ay iiral sa NCR, Cebu, Panay at sa iba pang lugar na may ruta ang Philippine Taxi Operators Association. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga negosyanteng balasubas kung magbayad ng buwis. Kung ano ang mga patutsada ng Pangulo, alamin natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. Nangako si Pangulong Duterte sa mga negosyante na hindi magpapataw ng malaking buwis ang gobyerno na magpapabigat sa kanilang bulsa at sa publiko. Sa harap ng mga negosyante at opisyal ng BIR sa PICC, sinabi ni Digong na hindi niya papayagan ang mataas na buwis na magpapahirap sa lahat, lalo na sa may hirap. Pero may babala ang Pangulo sa mga negosyante. There will be no corruption. It behooves upon you to stop it. The first whip of or suggestion na maghingi, murahin mo, sampalin mo. Ako nagbabayad dito ng tama. Huwag mong majigin yan. Kaya baga mag-reassess uli, hindi ko na makuha yung pera mo. Kayong na nagpaiwan sa BIR, no offense intended, alam ko hindi kayo. Pero yung unang suggestion paghingi,
You just have to be assertive, that is all. If you can assert against people in government, okay na tayo. Because in the airport, sinabi ko, huwag magbukas ng bag. If it is just 1-2 piece of luggages. Samantala mahigpit din na babala nito sa mga department head na dapat unang pumasok at huli ring umuwi dahil sisibakin niya ang sinumang susuway sa utos niya. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Reforma sa justice system dapat unahin bago ang death penalty. Magbabalita si RH14, Let Narciso Abinales. Baliwala ang death penalty kung wala namang pagbabago sa pulisya, prosekusyon at kulungan. Iyan ang binigyang diin ni Deputy Speaker Rolando Andaya kasunod ng pagsalang sa plenaryo ng panukalang magbabalik sa parusang kamatayan. Para kay Andaya, bago pag-usapan ang parusa sa partikular na krimen, dapat unahin muna ang reforma sa undermanned, underfunded, underperforming na justice system. Kailangan anyang isabay sa pagtalakay ang mga panukala para sa overhaul sa mga institusyon ng PNP, prosekusyon at bilangguan. Katwiran ng kongresista, hindi sapat na itaas lang ang parusa kung bulok naman ang buong sistema na dadaanan mula sa pag-aresto. Iginit ni Andaya na hindi rin makatutulong ang death penalty para masawata ang krimen kung alam ng mga kriminal na hindi naman agad sila mahuhuli, mahahatulan at kung makulong man, pwede pa rin magpatuloy sa illegal na gawain sa loob. Yan ang DCRH News, Let Narciso Abinales, RH14, naglilingkod sa pagbabalita. Mas pinaigtig pa ni Pangulong Duterte ang opensiba ng AFP laban sa mga rebelding grupo. Ayon kay Digong, wala siyang nakikitang pag-asa para magkaroon ng kapayapaan sa ilalim ng kanyang liderato. Para sa kabuong detalye ng balita, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Edubas. Matapos ituring na terorista, iniutos ni Pangulong Duterte na arestuhin ang lahat ng leftist leaders na pinalaya ng gobyerno para sa peace talks. Ayon sa Pangulo, wala na siyang nakikitang pag-asa para magkaroon ng kapayapaan sa ilalim ng kanyang liderato dahil mahirap makipag-usap sa CPP, NPA, NDF dahil marami rito ang spoiled brat na maraming hinihingi sa gobyerno. Nagresulta ang direktiba ni Duterte ng pagka-aresto sa dalawang rebelding komunista sa Davao City na kinundinan ng NDF. Nagpapatuloy ang offensive operations ng AFP laban sa NPA na nagresulta ng pagkasugat ng 2 sundalo at 5 rebelde sa magkakaibang sagupaan. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Mga lefty sa gabinete ni Pangulong Duterte pinagre-resign. Magbabalita si RH12 Manang Milky Rigunan. Walang dahilan para manatili pa sa gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga identified o konektado pa sa rebeldeng komunista. Ayon kay Senate Majority Leader Tito Soto, kung merong delikadesa ang naturang mga cabinet member, dapat mag-resign na sila sa pwesto. Ito ay sa harap ng pagsuspindi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa sinusulong na peace talk sa National Democratic Front. Dismayado ang Pangulo sa CPP, NP, NDF dahil sa dami ng demands, kabilang na ang release ang sangkaterbang political detainees pero wala pa namang napapakitang commitment sa isinusulong na usapang pangkapayapaan sa pamahalaan. Ilan sa mga identified sa mga kaliwang grupo ay sina Agriculture Secretary Paeng Mariano, DSWD Secretary Judy Tagiwalo, NAPSI Chair Lisa Masa at Labor Undersecretary Joel Maglungsod. Tiwala naman sa Senate President Coco Pimentel na pansamantala lang ang pagsuspindi ni Pangulong Duterte sa peace talks at sa bandang hulian ay magpapatuloy pa rin ang usapang pangkapayapaan na magkabilang panig sa lalong madaling panahon. Yan ang DCRH News, Milky Rigunan, RH12, naglilingkod sa pagbabalita. Hiniling ng aktres na si Kris Aquino kay Pangulong Duterte na huwag ipakulong ang kanyang kuya at dating Pangulo ng Pilipinas na si Noynoy Aquino. Kung ano ang sagot ni kung ano ang naging sagot ni Digong kay Kris, alamin natin sa report ni RH09 Sunny Casulia. Ibinulgar ni Pangulong Duterte na tinext siya ni TV host actress Kris Aquino at nakiusap na huwag ipakulong ang kanyang kuya si dating Pangulong Noynoy Aquino.
Plano kasing buhayin ng Pangulo ang issue sa Mama Sapano tragedy at bumuo ng fact-finding commission na mag-iimbestiga sa tunay na nangyari sa pagkamatay ng SAF-44. Sa kanyang talumpati sa launching ng 2017 tax campaign ng BIR, sinabi ni Duterte na ipiniliwanag niya kay Chris kung bakit gusto niyang maimbestigahang mabuti ang Mama Sapano tragedy. Si Chris nag-text. So wag mo namang ipakulong si Nonoy. Sabi ko, no Chris, I am not out to find faults. I just want to know the truth. It could be nice to hear, it could not be pleasing. Na almost one day of fighting, bakit ni isang chopper na may rocket pumunta doon just to all the M6s on both sides, magamit mo yan for sweeping. Yun lang. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Itinutulak ka ngayon sa Senado ang batas na magsasaligal sa paggamit ng marijuana sa bansa. Kung ano ang nasa ilalim ng probisyon na ito, alamin natin sa report ni RH48, Sheila Inubas. Ipinanukala sa Senado ang legalisasyon ng paggamit ng marijuana bilang medisina sa Pilipinas. Sa Senate bill na isinumite ni Senator Riza Hontiveros, dapat lang umanumpayagan ang pagdadala, pagbiyahe o paggamit ng cannabis kung kailangan ito para lunasan ang isang sakit. Dagdag pa ng senadora, kinakailangan rin ito ng masusing aplikasyon at permiso mula sa Food and Drug Administration. Ang naturang probisyon ay nasa ilalim ng Article 4 ng panukalang batas ni Hontiveros na nagbibigay ng proteksyon sa mga nangangailangan na gumamit ng marijuana sa gitna ng ikinasang drug war ng gobyerno. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Sa balitang showbiz, kissing video scandal ng komedyanteng si Chocolate. Kalat na. Magbabalita si RH43, si Rocky. Viral na viral ngayon ang kissing video scandal ng komedyanteng si Chocolate sa isang gwapong lalaki. Sa nasabing video, malalaman na nangyari ang kissing scandal sa loob mismo ng isang bar kung saan makikitang kahalikan ni Chocolate ang isang bagets na lalaki. Naging scandal ito dahil hindi lamang basta simpleng halikan ang ginawa ni na Chocolate at ng nasabing lalaki, kundi tila French kiss ang ginagawa ng dalawa. Kung ano pa ang mga nangyari sa pagitan ni Chocolate at sa nasabing lalaki, malalaman mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Babala sa mga motorista, isang driver ng truck ang tila napagtripa ng lalaking nagpakilalang traffic enforcer matapos kunin ang kanyang lisensya. Kung nagkaroon nga ba ng violation ng driver ng truck, alamin natin sa report ni RH44, Vien Dacles. Trending ngayon sa social media ang video ng isang motorista na nanguha ng lisensya ng truck driver. Makikita sa video footage na mayroon ng mahigit 500,000 views na hinarang ng lalaki ang driver ng truck at pilit kinuha ang lisensya nito. Ilang ulit tumanggi ang driver ng truck at tinanong kung ano ang nagawa niyang violation na hindi naman sinagot ng lalaking tila lasing at umaaktong traffic enforcer. Ang mas nakakainit pa ng ulo ay hindi naman naka-uniforme ang lalaki na nakasuot lang ng kulay asul na t-shirt at shorts at hindi man lang ito nagbigay ng ticket matapos makuha ang lisensya. Mapapansin din na paggewang-gewang magmaneho ng motorsiklo ang lalaki na hindi pa rin tiyak hanggang ngayon ang pagkakakilanlan. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita.
Halos 2 buwan na lamang ay bakasyon na naman at alam kong marami sa inyo ngayon ay tipid mode na para sa inyong best vacation ever. And to help you with that, ang Forbes magazine may magandang suggestion. Tipid na nasa Pilipinas pa. Saan ito? Alamin sa Good News Report ni RH09 Sunny Casulia. Pasok sa listahan ng 21st Best Budget Travel Destination ng Forbes Magazine para sa taong 2017 na natatanging ganda ng Palawan. Ayon sa pamosong magazine, ang katahimikan at pananatili untouched ng Palawan mula sa publiko ang nagpanatili sa nakamamanghang kagandahan ng mga isla nito kaya't nananatili itong isang paraiso. Matatandaan nanguna sa listahan ang mga isla sa Palawan bilang Best Travel Destination in the World noong nakaraang taon. Yan ang ating Good News. RH9 Sunny Casulia naglilingkod sa pagbabalita. Ramdam na ng mga pasahero sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ang malawakang strike ng mga pampasaherong sasakyan ngayong araw o kahapon. Pero alam nyo ba kung ano-ano ang malalaking transport strike sa kasaysayan ng bansa? Alamin natin sa report ni RH49 Rita Salonga. Kahapon naglunsad ng isang malawakang transport strike ang ilang grupo ng mga pampasaherong jeep, hindi lamang sa Kamaynilaan pati na sa mga karatig probinsya. Ayon sa grupong Stop and Go, mahigit kumulang 74,000 na pampasaherong jeep at UV Express vehicles ang lumahok sa nasabing strike. Ayon sa nasabing grupo, ang strike ay para iprotesta ang balak ng Department of Transportation na i-phase out na ang mga lumang jeep. Base sa nasabing grupo, may draft na ang DOTR kung saan kinakailangan ng mga jeep operators na baguhin ang lumang makina ng mga sasakyan kapalit ng naaayon sa Euro 4. Kung hindi, kailangan nilang bumili ng hybrid o electric jeep na ayon sa Stop and Go ay nagkakahalaga ng 1.6 million pesos. May ibang transport group naman na tulad ng Alto DAP at FEDJADAP na hindi sumali sa tigil pasada dahil pinanghahawakan ng mga ito ang pangako na walang phase out na mangyayari at tutulungan rin sila ng gobyerno para sa mga loan na kailangan sa bangko. Matagal nang may suhestyon na palitan na ang mga luma at halos mukhang nabubulok na pampasaherong jeep sa mga lansangan. Ngunit kabalikat ng planong pagtanggal ng mga lumang jeep ay ang pagbili ng bagong kung saan nangangailangan ng malaking halaga. Nakailang beses na ba nagkaroon ng transport strike sa Pilipinas at may nagawa bang mabuti ito para sa mga jeepney operators at sa publiko? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tsrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Ito naman para sa mga madalas sumasakit ng ulo dahil sa baradong bathtub at daluyan ng tubig sa mga comfort room. Naimbento na ang drain wig. Kung paano ito magsisilbing solusyon sa ating mga problema sa baradong drainage, alamin natin yan sa report ni RH44 Viendacles. Sumasakit na ba ang ulo mo dahil laging barado ang iyong bathtub maging ang daluyan ng tubig sa iyong comfort room? Magiging stress-free ka na dahil sa drain wig. Ito ang imbensyon ni Jennifer Briggs na tiyak na ikatutuwa ng mga misis ng tahanan dahil magiging clog-free na ang kanilang mga bathtub at shower drain. Ang drain wig ay fit na fit sa lahat ng bathtub at shower drains, kung kaya't money-back guarantee talaga ito. Ilagay lamang sa butas ng drain ang drain wig at hayaan ito hanggang sa maramdaman mo na nagka-clog na ang iyong drain. Saka lamang ito hilahin pataas upang matanggal ang mga nakabara na mga buhok. Sa drain wig, it saves your money dahil hindi ka na magtatawag pa ng mga mamahaling mga plumber para ayusin ang iyong shower at bathtub drain. Hygienic din ito dahil isa itong disposable material kaya't matatanggal mo ang mga buhok without touching it. At yan ang ating
Newscovery, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Pakistan, Afghan diplomat binaril sa Karachi Consulate. Patay ang isang Afghan diplomat matapos barilin ng isang security guard sa konsulada ng Karachi sa southern Pakistan. Agad binawian ng buhay si 3rd Secretary Muhammad Zaki nang barilin ng isang Afghan national na umunoy personal bodyguard ng diplomat. Nagpaputok ng barilang sospek matapos makaalitan ng biktima, bagamat hindi patiyak kung ano ang pinag-awayan ng dalawa. Agad namang nagpadala ng mga pulis at paramilitary forces palibot sa konsulada matapos ang insidente. Kilala ang Karachi bilang pinakamalaking bayan sa Pakistan at hindi ito ang unang pagkakataon na may naitalang political, sectariat at militant violence sa lugar. Samantala, patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga nare-recover na bangkay matapos ang sunod-sunod na avalanche sa border ng Afghan-Pakistani. Umakyat na sa mahigit 100 ang kumpirmadong patay dulot ng 3 araw na heavy snowfall at inaasahan na lalo pang madadagdagan ng casualties sa pagpapatuloy ng rescue operation sa mga isolated regions. Karamihan sa mga biktima ay kababaihan at mga bata mula sa Eastern Nuristan, Northern Parwan, Sarepul, Badakhshan at Western Wardak. At yan ang balita mula sa Ibaing Dagat. RH48 Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Ginto na naging abo pa. Ito ang pakiramdam ng Atlanta Falcons matapos malustay ang 28-3 lead laban sa New England Patriots noong Super Bowl 51. Sa first half ng Super Bowl, agad nakakuha ng malaking lamang ang Atlanta Falcons dahilan para mawalan ng pag-asa ang karamihan sa mga Patriots fans. Pero pagsimula ng second half, umarangkada na si Tom Brady at unti-unting tinapyasan ang lamang ng Falcons. Pagdating ng fourth quarter, nagawa nilang mapantay ang laro at mapilitan ang kauna-unahang overtime sa kasaysayan ng Super Bowl. Sa overtime naman, ipinagpatuloy ng Patriots ang kanilang momentum kung saan nakakuha sila ng touchdown para manalo sa Super Bowl at makuha ni Tom Brady ang kanyang ika-5 Super Bowl championship sa NFL. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Walang pakundangan na minura ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang anak na si Baste Duterte. Sa kanyang presko na ginawa kahapon, February 6, inihayag ng Pangulo ang kanyang pagkadismaya sa pagpapabaya ng kanyang anak sa kanyang 2 taong gulang na apo sa Davao-based model na si Kate Necesario. Bagamat alam ng lahat na biro lamang ang pagmumura ng Pangulo sa kanyang anak, ngunit matindi pa rin ang naging dating nito sa mga nakarinig. Kung ano pa ang mga sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Baste Duterte, malalaman mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Ilang araw na lang bago mag-Aliwan Fiesta. Meron tayong 74 days before Aliwan na. Kaya punta na dito sa Pasay sa harap po ng Aliw Theater sa harap mismo ng Manila Broadcasting Company at tayo magsaya at maaliw sa Aliwan 2017. At sumayin nyo na naman ang kalating oras ng ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News. Ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas alas 11 na umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.